andun ako, sabi ng mga classmates ko, baduy-baduy mo naman. Puro ka na lang, hallelujah. Hindi ako umiimik. Lumipas ang panahon, nagkaroon kami ng reunion. Hinahanap ko yung mga classmates ko. 3 na lang kami. Wala na sila, patay. Patay na sila. Yung iba nasa bilangguan, yung iba ay nabaliw, kasi hindi sila baduy. Kaya sabi mo sa katabi mo, baduy ka. Baduy. Yung mga baduy, nasa simbahan, hallelujah. Nandito, hallelujah. Amen? Yan ang mga baduy, kailangan natin. Abay, wala na, patay na yung mga kasama ko. Yung nagsasabi sa akin ng baduy, baduy mo naman. Eh, hindi sila baduy. Patay na sila. Kulong, patay na. Ang papayag, lalalim ng mga mata. But there is a prophetic solution. Now, what we need to understand is we need to touch the bones of the prophets. Prophetic bones. Not just bones. Maraming buto. Pero ang kailangan natin hipuin ay ang buto ng prophetic in the last days. Dahil sila ay naglilibing. Nililibing po nila yung kanilang isa sa mga kabataan nilang namatay. Pagkatapos habang sila ay naglilibing, ay meron pong mga pulisan na pumasok sa kanilang lugar. Sa takot nila, nahagis nila yung patay na kabataan at gumulong sa libingan. Yung patay ay tumikit sa buto ni Propeta Elisha. It's only like touch the bones of Elisha and the bone came alive. Hallelujah. Now tonight, God wants to revive your generation. You are the solutions in the last days. Amen. Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa. May pag-asa. Now tonight we're going to talk about the bones of Elisha. This is not like the bones of religion. This is the bones of prophetic. Alam niyo po mga tao ay, alam niyo po ang prophetic ay, kasi lagi niyo narinig mga pastor, di ba? Pastor, evangelista, at saka guro. Wala na apostol, wala na rin pastor, propeta. Kaya hindi na ako matanggap kasi ba't daw ganito itsura ko? Alam niyo po, pag nakita yung itsura ko, ganito yung itsura ng mga propeta sa Old Testament. Si Jesus, ang itsura ni Jesus, hindi ho religious. Si Jesus Christ, hindi ho nagsuot ng barong. Walang barong mong panahon na yun. Pwede ba pakipatay ka lang muna? Okay lang? Okay lang? Okay. Pakinggan niyo ako mabuti dahil gusto ko kayong kausapin ngayong gabi. Only prophetic life in the last days survive. Alam niyo po, meron po akong pinuntahan na simbahan. Napaka-religious nila. Ang sama ng tingin nila sa akin dahil ewan ko bakit mayroon daw kulay ang buhok ko. May balbas daw ako, maputi.
Tapos sa katsinilas lang daw ako. Buti nga, hindi pa ako nakapadyama ngayon. Alam niyo po, nung na-touch ko ang bones ng prophets, I'm talking about when God revealed the prophetic revelations in my life, when the bones of the prophetic touched my life. It changed forever. Amen. Alam niyo po, dati po akong religious. Hindi po ako lumalabas ng bahay namin nung hindi ako nakakabata. Ang buhok ko po ay number 4. Pag number 5 na yan, backslider na ako noon. Lagi po ako nakasuot kahit maaraw. Pag naglalakad po ako, dinamers. Pag nagpipreach po ako sa simbahan, nakatayo akong gano'n para akong patay. Gano'n. But when I learned, when the bones of Elijah, when I touched the bone, my life changed. Hallelujah. My eyes opened. I see beyond. My mouth just healed. You know, Malchus means kingdom. Ears of Malchus is kingdom. That's why when God pick up the ears and heal the ears, God means God already healed the ears of the kingdom for you to hear the word, the voice. I began to learn how to live in the supernatural. Hanggang sa hindi ko na nakikita ang sarili ko. Pag kayo ay nagsalamin at nakita niyo pa yung sarili niyo, balik kayo. Hanggang balik lang kayo habang nakikita niyo pa ang sarili niyo. Pagbalik niyo at hindi niyo na nakikita, kailangan dumating po sa time na hindi mo na makita ang sarili mo. Because you are a spirit being. You need to come out, you need to realize, you need to convince yourself, you are a spirit being. Hanggang sa hindi mo na makita sarili mo. Kasi habang nakikita mo sarili mo, andun pa rin yung laman mo. Alam niyo po, bago ko magkasala ang tao, si Adan ay nasa place na tinatawag na eternity. Ang eternal life ko ay iba sa eternity. Ang eternal life ko ay bago lang yan. Like 2,000 years ago. Whosoever believes should not perish, but have an everlasting life. Yeah. Bago lang yan.